walang enough na cash para tumulong. Di ba po, unfair naman po yun. So, hindi din po yun dahil sa ating galing at kayamanan, dahil baka tayo ay maging mayabang. So, ito po ay biyaya ng ating Panginoon. So, it's the basis of our salvation. And number 3, it sustains us in life. Galatians 2:20, I no longer live. Ano po sabi doon? My old self, or I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live is in the flesh. I live by faith in the Son of God. Sino po yung Son of God? Who loved me and gave Himself for me. So, hindi na po pala tayo ang nabubuhay. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, nung na-born again ka, ang Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ang nabubuhay sa atin. Kaya meron din tayong fruit of the Holy Spirit, di ba? So, kaya ka sustain. Ibig sabihin, kaya hindi ka din napapahama kasi meron ka ng self-control. Meron kang love, may joy, nagpipigil ka na sa sarili mo, hindi ka na lang bira ng bira. Di ba po? So, yun po, it sustains us in life. And nagbigay din po tayo last week ng examples of faith, yung heroes of faith. Sino po yung mga sinabi natin last week? Si Abraham, si Noah, at saka si Sarah. So, ngayon po, yung part 2. So, part 2 ay ito po ang ating part 2. How do we grow in faith? So, tapos na po tayo sa definition, tapos na po tayo sa examples, tapos na po tayo ng reason bakit kailangan natin ng faith. So, ngayon naman po, how? How do we grow? Paano natin mapapalago ang ating pananampalataya? At lahat po tayo dito, ang tawag po sa atin ay believers. Diba po? Kasi po tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. So, how do we grow in faith? Lahat po tayo dito gusto natin ng magandang buhay, magandang kinabukasan, maayos na kalagayan, hindi lang sa ating sarili, sa ating mga pamilya. Tama po ba? Lahat po tayo gusto yun, no? Pero hindi, inaasa mo ba yung kagandahan ng buhay na magaganap sa future sa loto? Or sa toto? Sa 4D? Hindi po, no? Kasi nga po sabi natin kanina, we live by faith and not by sight. So, paano po natin mapapalago yung ating pananampalataya? So, number 1 po, by hearing the Word of God. Tingnan po natin ang Romans 10:17. By hearing the Word of God. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, by hearing and hearing, para kung nagtanim ka ng buto. Di ba, mag-water ka everyday. Pagdating ng panahon, iyan ay tutubo, mag-grow. Parang ganun po yung Word of God. Pag lagi kang nakakarinig, nagbabasa, ikaw mismo, ang espiritu mo ay lumalakas, lumalago. Parang pag-e-exercise din po yan, no? Pag lagi kang nag-exercise, nasanay yung katawan mo sa una, masakit. Di ba po minsan pag nagbabasa ka ng Word of God, tumatama? Kahit nabasa mo na yon ng ilang beses, pero pag nagbasa ka ulit, tumatama kasi ang Word of God ay living and powerful. Buhay po siya, hindi ka pinapatamaan. Tinatamaan ka talaga. Kasi po ganun po ang Word of God, buhay po siya. So parang pag-e-exercise din po, pag everyday ka nag-e-exercise, ikaw ay nagiging malakas, na-strengthen yung mga muscles, yung bones. So, ganun po yung pagrinig ng madalas ng Word of God. Sino po dito ang nanganganib? Hindi ang buhay, ang employment. Sino po sa inyo ang parang, marami po dito, di ba? Marami ang nanganib ng employment. Wala pong secure. Kahit po sino ang alam mo, secure ka, wala pong security. So, meron daw pong isa na parang alanganin. O sige, alanganin na lang. Alanganin yung employment niya. So, imbes na, syempre pag alanganin ang iyong employment, marami pong papasok sa isip mo. Marami kang worries naman. Pupunta sa isip mo, paano na ako? Paano na yung pambili ko ng milk tea? Paano na yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano pag nauwi ako at nagkasakit ako? Ganyan po no, napaka-advance po ng mga worries
na pumapasok sa ating isip. Pero kung alam po natin ang Word of God, at naririnig mo tuwing sumasamba ka, sinasabi ko po sumasamba, hindi sumisimba lang kasi ang sumasamba, nag-worship ka talaga eh. Pagsimba, parang pumunta ka lang, attendance. Pag narinig mo po ang Word of God, tuwing ikaw ay dumadalo at na-feed ang iyong soul, natatandaan mo na, my God will supply all my needs. Sabi ng kanyang word, hindi niya kami pababayaan. At sabi niya, cast all your cares upon Him because He cares for you. Di ba po pag narinig mo na yun, maaalala mo siya. Lahat pala ng aking alalahanin ay isusuko ko sa Panginoon. Kasi wala naman din po talagang mangyayari kung iisip-isipin mo at magwo-worry ka. So ganun po ang nagagawa ng Word of God. Tayo po ay pinalalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tingnan po, 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So yung Romans 10:17 po, nagre-remind po yan na parang yung ating physical body na kailangan ng, ano po kailangan ng body? Food. Kailangan po ng food, no? Kailangan ng solid food, go, grow, glow, ng inumin. Ganon din po ang ating spiritual. Kung paano po ang physical ay nangangailangan ng food, ang ating pong spiritual ay kailangan din ng pagkain. Alam niyo po yung Our Daily Bread na devotional? Nakalagay po doon daily, hindi po our weekly bread. Ibig sabihin po daily, kailangan finifeed po natin ang ating spirit ng Word of God. Nakikinig. Buti po ngayon, no? Modern times. Pwede ka nang mag-audio Bible. Marami ng paraan. Hindi mo na sabihin, hindi na hard copy. Pwede ka nang mag-install. So, marami pong ways. Hindi ka na makakatakas. Parang yung schedule sa church natin, walang takas. May YMCA, may Concord, may LP. So, ganun po lahat po ng resources ay available. Hindi ka po pwedeng tumanggi na, or ano ba tawag doon? Mag-skip na, magdadahilan na, paano hindi nga ako? Di ba po, lahat po ng paraan ay binigay na rin sa atin ng Panginoon. At yung bread po na yon, yung tinapay ng buhay. Yun po yung ating kailangan. Kasi pag malakas spirit mo, magmamanifest sa physical. Hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka basta-basta matatangay ng kasalanan, ng temptation sa labas. So yan po yung number 1, by hearing the Word of God. Number 2, how do we grow in faith? Number 2, by letter O, obedience. By obedience. James 2:17. James 2:17. So you see, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sa NLT po sabi dito, so you see, faith by itself is not enough. Hindi enough na nagpe-pray ka lang at nananampalataya. Dapat ito po ay may action. Sabi po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Asa Diyos po ang awa, tutulungan ka po niya para magampanan mo yung iyong pinapanampalatayanan. So, you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. So, meron pong isang story sa Bible kung saan po yung biyuda na nagkaroon po siya ng encounter kay Prophet Elias. Si Propeta Elias na pinapunta ng Panginoon sa silangan ng Jordan para dun siya kumukuha ng kanyang inumin sa tubig ng Kerit or something, Kerit. Dun daw siya pumunta sa daluyan para dun siya umiinom. Nung panahon po na yun, pinapunta si Elias. Alam niyo po kung sino nagdadala ng pagkain sa kanya tuwing umaga? Uwak. Di ba po parang, totoo ba itong kwento na to? Kasi parang fable. Pero hindi po, totoo pong nangyayari. Ang Panginoong Jesus po, nung unang Bible times, nung unang panahon sa Old Testament, nangungusap po siya, di ba, sa kalikasan, sa lahat ng kanyang mga nilikha. So, ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa tao, no, sa kanyang mga anak. Kahit yung mga uwak, gagamitin niya para ma-feed ka,
para hindi ka, lahat ng kanyang nilikha para hindi ka magutom. So, tingnan po natin itong, sa Tagalog ko po ito babasahin, unang mga hari, 17 verse 8 to 16. So, ito po yung byuda sa Zarephath. Mga hari, 17, 8 to 16. So, babasahin ko po. Sabi po dito, iniutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Zarephath sa Sidon at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. Next verse. Kaya pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom. Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sinabi ng biyuda, nagsasabi po ako ng totoo sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mga mangkok, at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga, hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias, kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa biyuda at sa kanyang anak. And last verse, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. So ganyan po yung nangyari doon sa na-meet ni Elias na biyuda sa Zarephath. Okay, so ibig sabihin po niya, ng ating pong faith, nag-grow po siya, di ba po, pag narinig mo na siya. Pero mararanasan mo yung benefit